Magandang umaga po mga Kapinoy. Kamusta po kayo? Ay, talagang napakalamig na ngayon. Ngayon po ay 41 degrees Fahrenheit and it's 7:20 in the morning dito sa aming lugar. Hindi pa rin maganda ang aking pakiramdam. Pasensya na po. Pero hindi ko po ayoko sana itong pag-usapan dahil medyo marami ang tanong. Pero mas maganda nga siguro pag-usapan kung marami ang tanong. Alright, so ito pong ating pag-uusapan na itong tungkol kay secret dismissal daw na tinatawag ni bagong ombudsman Rimulya, tungkol dito sa pagkakadismiss ng mga kaso o ng kaso ni Joel Villanueva sa ombudsman. Medyo ah, matatandaan na itong si Villanueva ay si Joel Villanueva, kasalukuyang senador, napaka-controversial na tao sa mga ganitong anomalya. Ay dahil itong si Joel Villanueva ay noong, I think it was 2015, 2015 ay naakusahan po sa ombudsman na hindi tamang paggamit ng PDAF, o ito po yung pork barrel scam during that time na na-open, naging kontrobersya noong 2013 ata, nabuksan niyang 2013 yung mga ganyang pork barrel scam at noong 2015 siya po ay naikasuhan sa ombudsman for allegedly misuse of PDAF o pork barrel. Noong panahong siya ay congressman pa ng Sibak. I think that was during the time of Gloria Macapagal Arroyo, 2008. Alright, so congressman pa lang po siya noon. So nung na-file nito, nagkaroon ng investigation from 2013 to 2015, and 2015 na-file po yung kaso sa ombudsman. During that time, ang ombudsman ay si Conchita Carpio Morales. And then ito pong kasong ito ay dinesisyonan ni Conchita Carpio Morales noong 2016. At pinadidismiss po itong si Joel Villanueva. So, ito naman pong dismissal na to, itong order ng ombudsman na to, kay Joel Villanueva ay hindi na nagawa dahil po hindi sinang-ayunan ng Senado. Dahil during that time, noong 2016, ito pong si Joel Villanueva ay naging senador. Senador na. So, hindi po pinayagan at sabi ng Senado ay ang Senado lang daw po ang may karapatan na tawag dito magparusa or mag-dismiss sa isang senador dahil yan daw po ang nasa kanilang rules o saligang batas. I'm not sure on that one. But sila lang daw po ang may karapatang mag-disiplina sa miyembro. Okay. So, pero ito naman pong si Villanueva ay according sa records ay nagkaroon ng motion for reconsideration noong December 2016 or nasa reglementary period naman daw po, nasa within the period allowed by law. Okay, so within 10 days. Alright? Pero hindi po na-aksyonan ito ni Morales, itong motion for reconsideration. Hindi po na-aksyonan at nung nag-retire siya o nag-expire yung term niya noong 2018, ay hindi pa rin niya ito na-aksyonan. Okay, so maliwanag itong mga facts na yan. And then, here comes bagong ombudsman, itong bagong talaga ni Duterte na si Ombudsman Martires. At noong pong 2019 ay dinesisyonan nitong si Martires at dinismiss po ang kaso nitong si
Villanueva na walang nakaalam. I mean, hindi na isa publiko, kaya nagkaroon po ng ganyang kontrobersya. Okay? So that is where the controversy lies. Uh, Kasi po bilang isang celebrated case, during that time, at when we call celebrated, siyempre ito si Joel Villanueva, hindi naman basta-basta tao yan, siya ay senador, ano. So may public interest involved, ano. Pero bakit, despite the fact na may public interest involved, na malaki ang public interest involved, ay hindi siya na-publish, o kung may nakaalam lang ay iilang tao lang siguro. O baka si Joel Villanueva at si Martires lang. I don't know, no? Pero nandiyan po ang kontrobersya. Alright, so tanong, isa sa mga tanong ay, tama ba ang ginawa ni Martires na hindi i-publish yan? Right? Padalawa, kung hindi man ipinablish ni Martires, normal ba sa isang tao na na-accused at na-vindicate ang pangalan para hindi magdiwang? Katulad ni Joel Villanueva. Right? So, okay. So, itong ang mga tanong na to ang dapat nating sinasagot o dapat sagutin itong mga taong ito. Kasi kung sa tutuusin po, itong si Joel Villanueva, di ba? Panay po ang kanyang, nitong huli, titingnan niyo ugali ng taong yan. Nitong huli, di ba, na-accuse pa lang siya dito sa tinatawag na mga itong lately na tinatawag nating mga DPWH scam na ito. Itong mga paglustay ng pera ng DPWH sa mga projects, ghost projects and everything. Ay panay na po ang kanyang salita na sinasabing hindi totoo. Wala akong flood control, right? Hindi ako kasangkot diyan. Hindi totoo yung mga sinasabi sa akin. Yan po ang lagi niya sinasabi, Kahit noong panahon na nitong huling pagsasalita niya tungkol diyan sa harap ng mga miyembro ng Jesus is Lord, na siyempre kanilang sekta yan, 'Di ba? Hindi naman siya nagsalita tungkol sa relihiyon. Kung hindi, nagsalita siya tungkol sa kanyang kaso at nagpapaliwanag siya. 'Di ba? So dito pa lang kitang mo na talagang meron siyang tendency na talagang proteksyonan ang kanyang pangalan. Correct? Right. So, bakit dito sa kasong ito kung saan siya na-dismiss, kung saan siya nanalo, at na-dismiss ang mga akusa sa kanya, ay hindi niya pinamalita man lang. Hindi man niya lang sinabi na, hey, na-dismiss ang kaso ko. Malinis na uli ang pangalan ko. Right? Di ba dapat ganun po ang normal na reaksyon ng isang tao na na-dismiss at nalinis. Napatunayan niyang malinis ang kanyang pangalan. Dapat ganun sana, Pinangalandakan niya dapat sana yung kanyang dismissal. Yung kanyang pagkakapanalo sa ombudsman. Pero bakit hindi niya ginawa yon? Bakit? Dahil ba alam niya na merong hocus-pocus na nangyari dito? Dahil deep inside him, alam niya na meron siyang ginawang mali. Nagtatanong lang po. Nagtatanong lang po. Ito namang si Martires, di ba? Alam naman niya na ito ay isang public official. Na ang kasong ito ay napakalaki, para sa Pilipinas. Bakit hindi naman niya sinabing, mga sa reporter, ito ang desisyon para for transparency. Yan,
'Di ba? Bahala na kayong salita tungkol diyan kung ano man ang inyong komento. 'Yan, in public na 'yan. Pero wala eh. It was secretly entered to the dockets. At nawala na lang po. Na-dismiss na, nanahimik na. Di ba? Bakit niya gagawin yun? Okay, sabihin niya na hindi daw niya, ayaw daw niyang masira ang pangalan ng isang tao. Eh, come on. Hindi ba dapat nga inilabas mo yan at para sabihin na hindi ko sinira ang taong yan. Gumanda pa nga, yan, nagkatotoo na walang ebidensya laban sa kanya. Pinanindigan sana niya ang kanyang desisyon. Di ba? Pero bakit niya itinago yung klase ng ganong desisyon sa mga tao? Di ba? Nagtatanong lang po, yan ang mga tanong na talagang kailangang masagot. Ano? Bakit hanggang ngayon tahimik pa rin si Villanueva Dian? Ano? At sinasabi lang na hinaharas siya. Bakit hindi niya sagutin na yung normal? Ano? Na, hey, masaya ako. Ewan ko man kung anong sagot niya, pero dapat sana nagdiwang siya. No? Normal yan sa isang tao. Normal. Alright? Okay, so balita ko po ay iimbestigahan na rin ng pinaimbestigahan ng Malacanang sa Ombudsman kung paano nangyari yan at ano ang dahilan bakit nagkaganyan. Ano? So magandang araw po muli. Bye-bye.